Ang sabi niya, Idol, marami ka bang magpakain ng ibon pagka isasakay na ng race? Yung wind direction yan, importante yan. Kailangan pag-aralan nyo kung yung wind ba is tailwind, kung tinutulak lang yung ibon pauwi sa loop nyo, or yung wind is pasalubong. Pag pasalubong, headwind, medyo kailangan lagyan ng power yung ibon mga lodi, hindi pwedeng gutumin masyado. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video yan, nanghihipo-hipo lang ako ng breeder natin. Ayan, ito yung tatay ni Kim Cam. Yan, producer na ng winner to mga lodi, dahil si Kim Cam at yung kapatid niya nag-lap winner na sa club namin. Ayan, so siya yung finisher nga ng 1,200 km. Kaya lang gupit ang pakpak niya dahil hindi sa atin umuuwi to. So may nagtanong sa atin nung nakaraan, may nag-comment na yan, bakit daw ginupitan ko ng pakpak? Hindi kasi sa akin to umuuwi mga lodi. Ayan. Kaya pero nagsitubo na yung iba, oh. Tingnan niyo na may pakpak ng finisher ng 1,200 km ang lalapad mga lodi. But anyway, merong nagtanong sa atin si Idol Darwin. Ang sabi niya, Idol, marami ka bang magpakain ng ibon pagka isasakay na ng race? Yan, oh. Ayan, basta i-flash ko na lang yung tanong niya dyan. At yun nga, so dapat pag-aralan nyo rin mga lodi pagka magbabasket kayo ng ibon. Kunwari nyo magre-race kayo. So sagutin ko muna yung tanong niya. Kung nagpapakain daw ba ako o marami akong magpakain ng ibon pagka i-race ko na. So pag ibabasket ko na mga lodi, kunwari nyo Friday yung basketing, Saturday ng umaga i-release din. Ang huling kain na ng ibon ko Thursday na ng mga late night yan, or mga let's say kung normally nagpapakain ako ng alas 4 ng hapon o 4 PM, medyo nililate ko yung pakain mga 6 PM. Tapos kung ano yung dapat na ibibigay ko ng Friday, ayun na yung dinadagdag ko na doon sa Thursday. So medyo dumadami yung pakain ko ng Thursday ng gabi. And then Friday, maghapon yun, wala na silang kakainin nun mga lodi. Pahinga na lang sila, wala nang ronda, nakarelax na lang sila sa loop ko. And then Friday night o half Friday afternoon, ayun, binabasket ko na sila. At Saturday, release na nga. So ginagawa ko lang yun mga lodi pag, laging tandaan ginagawa ko lang yun pagka easy race. Kailangan tinitingnan nyo yung weather, kung maganda yung weather, and kung tailwind ba. Pero pagka mga headwind na, ibang usapan na mga lodi. Ayan, so tingnan nyo rin kasi dito sa New Zealand, hindi yung isang box, kunwari yung isang basket, merong bilang lang ng ibon na nilalagay doon. Kaya yung ibon hindi crowded, nakakain ng maayos, nakakainom ng maayos. Napansin ko sa Pilipinas sa basketing, punuan mga lodi. And then tendency yung mga nasa gitna hindi nakakakain, hindi nakakainom. Lalong-lalo na pagka mga kak, diba nagbubugbugan yan. Yung iba ayaw nang gumalaw kasi natatakot. So obserbahan nyo rin yung kung paano yung basketing dyan sa Pilipinas. Yan, obserbahan nyo din. Pero pagka ang ibon matagal sa track mga lodi, nagpapakain na ako. Ayan. So kunwari mo kung katulad nitong this coming race namin, Thursday basketing na, and ang release noon is Saturday. Nagpapakain ako ng Thursday, and then ng umaga, Thursday ng umaga, yan, pinapakain ko sila ng siguro half measurement ng pinapakain ko normally a day. Yan, so umaga nagpapakain ako para Thursday ng hapon, medyo tunaw na yun. Ayan, yung kinain nila hindi na nila isusuka. Kasi pag pinakain mo bago mo isakay sa basket o sa truck, isinusuka nila yung mga lodi. Yung pagsuka nila na yung maaari silang ma-dehydrate. So yun nga, hindi ko sinasabing gayahin yun. Sinagot ko lang yung tanong nung isang kalapatids natin. Ayan, so ayan, Friday, wala na silang kinakain mga lodi, as in. Talagang lalo pag young bird race mga lodi, kailangan niya ng motivation mo sa kanila is ang gutom sila para umuwi agad ng mabilis. Kasi mga bata pa yan hindi mo pwedeng parisan. Alam mo yun, hindi mo pwedeng i-widowhood kasi mga bata pa sila. Magiging motivation mo lang para bumilis sila ng pag-uwi, yung gutumin ng ibon para bumilis. Yan. So yun yung mga natutunan ko lang dito mga lodi. So kung gagawin nyo, gagayahin nyo ginagawa ko, ayan, medyo pag-obserbahan nyo mabuti, pag-aralan nyo, huwag nyo basta gayahin. Kasi dito sa New Zealand na yun yung mga sistema mga lodi. Kaya nakasanayan ko na. So last time talagang
kunwari mo, Friday, basketing, Saturday, release. Dati, Friday ng hapon, nagpapakain pa ako. Ang tendency, kasi nakay ko sa truck, yung ibon, busog pa, sumusuka, or alam mo yon hindi agad umuwi ng mabilis kasi busog nga. Ayan. So, ayun yung mga isa sa technique mga lodi para mabilis umuwi yung young bird. Kailangan gutom, ayun yung magiging motivation mo. Kaya hindi ako nagpapakain ng marami pagka one day basketing lang. Yan. So sa Pilipinas hindi ko alam kung ganong katagal yung release. Kunwari mo baka kung sa inyo Saturday ng hapon is basketing na and then Sunday release. Medyo siguro try nyo rin. Tingnan nyo rin kung kakayanin ng ibon. Ayan. So pero maging maingat din kayo mga lodi, lagi yung obserbahan yung weather, yung wind direction yan, importante yan. Kailangan pag-aralan nyo kung yung wind ba is tailwind, kung tinutulak lang yung ibon, pauwi sa loop nyo, or yung wind is pasalubong, pag pasalubong headwind, medyo kailangan lagyan ng power yung ibon mga lodi, hindi pwedeng gutumin masyado. Ayan, pag mga easy race, o yung mga tinutulak lang, tinatawag na tailwind. Ang ibon lumilipad, tinutulak lang yung ng hangin pauwi dun sa direction papunta sa loop nyo. Kaya kailangan magaan lang yung ibon, gutom. Hindi naman yung gutom na gutom. Yung talagang nakakaramdam lang ng gutom mga lodi. Or yung, kasi nakukuha yan mga lodi sa pagtitraining. Kailangan na hindi pa nag-i-start yung race, lahat nakaprogram na yan. Ano yung, kunwari nyo, pag nag-toss kayo, kailangan alam nila na kailangan umuwi ako ng bahay agad kasi may pagkain doon. Di ba? Kung mapapansin nyo, ibon ko, diretso trapping. Dahil, alam nila may pagkain doon sa loob. Ayan. So, hopefully, nakasagot natin yung tanong ni Idol Darwin. Yan, maraming salamat. Alright. Yan o, napakaganda ng tatay ni Kim Cam, mga lodi. Solid. Ayan. Sa mga nagtatanong ng bloodline nito, ayan, James Bond ang bloodline niya, mga lodi. Kung di ako nagkakamali, James Bond. Ito yung finisher, kaya lang talaga yung pakpak putol, oh. Ayan, tingnan nyo yung pakpak ng finisher ng 1,200 km. Ginupit ni Unulo. Ayan, oh. Ayan, mga lodi. Pero ang ganda ang ibon nito na kak, mga lodi, pang distance talaga yung mga shape ng katawan niya. Ayan. Alright. So, dito ka na rin balik natin. Bye.